Hello everyone! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gawin yung portfolio tracker na ginawa ko. So ito yung ginagamit ko na version ng portfolio tracker na ako mismo yung gumawa. So kung gusto nyo yung ganitong portfolio tracker, pwede nyo namang i-follow kung paano ko siya ginawa. So tuturuan ko kayo kung paano siya gawin ngayon. So puputulin lang natin to ng mga parts kasi medyo mahaba pag isang beses lang na video yung gagawin ko para sa portfolio tracker na to. Pero unahin natin sa tab na market value. Ito yung tab na kailangan nating gawin para makompute talaga natin yung totoong market value ng ating mga investments. Kasi pag minultiply lang natin sa number of shares times the current market price, hindi yan yung totoong pera na matatanggap mo kung ibebenta mo yung mga stocks mo. Meron yung mga taxes and fees, kaya yun yung totoong market value. So ito yung computation natin para mag-match yung market value nyo sa broker ninyo. So, ayan, gumawa na ako ng isang tab dito at pinangalanan kong market value. So, let's say for example, meron kang 5 stocks at ito, may ginawa na ako examples dito. Yan yung 5 stocks mo, i-highlight mo lang. So, ilalagay mo lang dito yung mga ticker symbol ng mga stocks na hawak mo. So, ito yung 5 stocks na example natin. And then, highlight mo lang and punta ka sa data and stocks, data at stocks. Pag lumabas na to, insert data, click mo lang yan, and then punta ka sa price. Again, wag yung previous close, ito yung price yung i-click nyo. Ito yung last traded price nung nag-close yung market. So, ayan, meron ka ng market price. Market. So, ngayon naman, ilagay mo lang yung number of shares na hawak mo. So, let's say meron ka 1,000 shares ng DMCI, 1,000 shares ng LTG, 500 shares ng Metrobank, 20 shares ng or 100 shares ng Manila Water, 20 shares ng Meralco. So, gamit yung dalawang data na to, pwede mo nang makompute yung tinatawag natin gross trade value. So, yan yung gross trade value. So, ang formula niyan, number of shares times market price. Ngayon, ang susunod nating i-compute ay ang taxes and fees. So, sa fees muna tayo, merong broker's commission, merong PSE, merong sa SCCP. So, yung broker's commission ay 0.25, sa PSE ay 0.005, sa SCCP ay 0.01. So, yan yung mga nila, yung mga cut nila dito. Parang may share sila dyan. So, ang gagamitin na natin formula is gross trade value times 0.0025. Kasi pag percentage, move mo lang ng 2 decimal places sa pa-left. So, yun yung conversion niya into decimal point. So, yan. 0.0025. And then, drag mo na lang yung... Okay. Ito namang PSC, gross trade value times 0.00005. So, 4 na 0. And then, dito naman sa SCCP ay gross trade value times 0.0001. So, yan. Meron tayong formula sa tatlong yan. Drag na lang natin. And next is yung mga taxes. So, merong VAT sa BC or Broker's Commission, meron ding sales tax. So, ang VAT ay 12% ng Broker's Commission. Ito, based to sa gross trade value which is 0.10%. So, ang VAT, itong multiplyan mo. Broker's Commission times 0.12. Tapos, sales tax ay gross trade value times 0.0010. So, yan yung sales tax. And then, drag mo na lang. Total na natin yung lahat ng fees and taxes. Sum of etong lahat ng to. So, yan yung total na
magagastos mo kapag binenta mo tong mga stocks na to. Ayan, so meron ka ng total taxes and fees, pwede mo na siyang i-deduct sa gross trade value. So yun yung tinatawag nating market value. So formula is gross trade value minus fees and taxes. So ayan, meron ka ng totoong market value. Ngayon, gagawa na tayo ng portfolio tab. So, pangalanan lang natin tong portfolio. I-copy mo na lang yung yung mga hawak mong stocks dito. Yan. And then, ang gagawin mo, pag gusto mong makita yung mga ticker symbol nila, dito lang, ticker symbol. Ayan, tapos pangalanan mo lang na stocks. Lakihan natin konti. And then, next is logo. So, yung logo na ginawa ko dito, mag-search lang kayo sa Google and then download nyo lang yung mga logo nila. And insert nyo lang. Insert dito. Tapos yan, makaka-insert picture na kayo dyan para sa logo nila. And then, number of shares. Number of shares. And, gagawin nyo pag susunod, wait, copy muna natin yung number of shares. So, yung market price niya, dito nyo na lang, kung gusto nyo lagyan ng market price, copy nyo lang yung dito. So, i-formula nyo na lang na calls dito. Yan. Tapos, average cost. Kung magkano nyo nabili yung mga stocks na hawak ninyo. Say for example, nabili mo to sa 10.20. Ito nabili mo sa 14.50. Ito nabili mo sa 72.10. Ito nabili mo sa 32.50. Ito nabili mo sa 450. So, meron ka ng yung market value dito, lalagay mo is ililink mo na to dito sa totoong market value niya. Yan. Tapos yung cost ng investment mo is average cost times number of shares. Yan. So, yan na lang muna natin ito. I-format natin. Gamitin natin yung peso. Yan. So, ngayon, makakakompute ka na ng annualized gain or loss. So, para i-compute yan, ang formula nito ay i-deduct mo lang yung market value, i-minus mo lang yung cost sa market value. So, dito, makikita natin na loss ka sa Metrobank when it comes to price action. And then, ang susunod ay dividend income. So, yung nito, yung data nito is sa next video na lang. Pero ito yung mga dividend income na natanggap mo per stock na hawak mo. And then, total gains or loss per stock. So, yung total gain or loss per stock is i-combine natin yung lahat ng natanggap nating dividends plus
plus itong capital appreciation natin. So, since wala pa tayong data ng dividend, so next time na lang yan. And next na ilalagay mo dito is dividend rate. So, maglagay na lang tayo ng example dito. Say for example, 2 pesos to. Si LTG, 1.20. Si Metrobank, 5 pesos. Si MWC, 1.8. Si Meralco, 24. Example lang to ha. Hindi to yung totoong dividend rate. Pero, example lang to para makompute natin yung estimated dividend income per year. So, yung formula nito is equal to number of shares multiplied by the dividend rate times 0.90%. Since taxable ng 10% yung dividend income sa regular portfolio mo, kung hindi ito naka-invest sa Pera Plus, so 90% lang yung kailangan nating compute dyan. So, meron ka ng dividend income per year. Again, nilalagyan natin to ng word na estimated kasi di naman guaranteed na yung dividend rate niya ngayon ay yun pa din yung dividend rate sa next year. Kaya estimate lang tayo ng dividend income per year. So, ito na yung portfolio mo. So, i-hide mo na lang to or punta ka sa data and then i-group mo. Then click mo yan para ma-hide. Ayan. So, meron ka ng logo dito. Inkulayan mo na lang kung gusto mo. So, kung gusto mong tanggalin yung grid lines ng Excel, punta ka lang dito sa view and yan, check mo lang tong grid lines and lagyan mo na lang ng borders dito sa home. Then, yan. And lagyan mo na lang ng kulay kung anong gusto mong kulay. Dito. So, ganyan. Ganito yung magiging itsura ng mo. Ganito magiging itsura ng portfolio tracker mo. So, meron na tayong dalawang tabs which is market value and yung portfolio.